Hi guys! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano i-set up ang file mapping and folder restrictions using Oracle VirtualBox. So, yung first step lang na gagawin natin is kailangan nating mag-create ng folder sa may desktop ng ating server. For example, name it as BSIT4C files. For example, yan yung name ng ating folder. Go to Start button of the server, click lang natin yung Administrative Tools, then punta lang tayo sa may Active Directory Users and Computers. May mga magpapakita dito na users, user F, G, H, I, and J, na kung saan dito natin i-share ang ginawa nating folder kanina. So, next step lang na gagawin natin is right-click natin yung folder, punta tayo sa may Properties, click natin yung sharing, click share, dyan sa may, click lang natin si everyone, dyan sa may permission level, click read and write, share, then done. Go to advanced sharing, click lang natin yung share this folder, punta tayo sa may permissions, i-allow lang natin lahat yung permissions for everyone, click natin yung apply, then okay. So, may makikita tayo dyan na network path. Yung gagawin naman natin dyan is highlight lang natin. Then, i-copy natin yung network path na yan. So, ayan. Click natin yung close. Then, punta ulit tayo dyan sa may start button. Click natin si administrative tools. Punta tayo sa may group policy management. So, ayan. May makikita tayong folder dyan. Click lang natin yung BSIT4C. Then, create a GPO. Then, ayan. For example, yung name ng GPO na gagawin natin is folder map. Click lang natin yung OK. So, ayan. Nakagawa na tayo ng GPO. The next step is right-click lang natin yung folder map. Punta naman tayo dyan sa may edit. So, ayan. May makikita tayo dyan sa may side part, user configuration. Under that user configuration, i-click lang natin yung preferences. Under preferences, may makikita naman tayong Windows setting. Click lang natin yung Windows setting. Then, may makikita naman tayo dyan na drive maps. Click lang natin. Then, right click. Then, new. Then, punta tayo dyan sa may map drive. Dyan naman sa action, create. Then, dyan sa may location is yung kinapin natin kanina, kung naalala nyo na network path, dyan sa may BSIT4C, yan, yung network path na yan, i-paste lang natin dyan sa may location. So, ayan. Then, check lang natin yung reconnect. Tapos, dyan naman sa may label part, yung name na folder na create natin kanina, dyan sa may desktop ng server natin is, dyan, yan, ilalagay naman natin dyan sa may label part, which is BSIT4C files. So, ayan. So, next is, click lang natin yan, then, so, ayan, click lang natin si F, then, choose lang natin yung show this drive. I-click lang natin yun. Then, click apply. And okay. Ayan, nakagawa na tayo ng file mapping sa my BSIT4C. Para mag-run naman, update lang natin yung policy na ginawa natin kanina. Type lang natin gp update /force para mag-update yung policy. So, ayan, hintayin lang natin mag-update. So, update has completed successfully. Bago naman tayo punta sa my client natin, check lang natin kung sinong user ang meron sa my BSIT4C. So, ayan yung mga user na meron. So, punta naman tayo doon sa my client natin. User F, nakalagin na siya. Update lang natin ulit yung policy na ginawa natin. Type lang natin gp update /force. So, ayan. Hintayin lang natin. In order, para ma-update yung policy, kailangan nating i-log off si user F. Type lang natin Y dyan para mag-log off.
Y means yes. So, ayan. Type lang natin Y para mag-log off siya. So, ayan. So, dito naman is kailangan lang natin ulit i-log in si user F sa my client natin. Hintayin lang natin makalog in si user F dito sa my client natin para punta na tayo ulit sa my next step. So, ayan. Nagla-log in lang siya. Hintayin lang nating makalog in si user F. So, ayan. Nakalog in na si user F sa ating client. So, ayan. Ang gagawin naman natin is punta lang tayo dyan sa my computer. May makikita tayong BSIT4C files na create kanina ni server. Gawa lang tayo dyan ng folder. For example, yung folder na gagawin natin is user F files. Diyan natin ilalagay yung mga files ni user F. So, as you can see na ano na ni server. Gawa naman tayo ngayon ng security. Right click lang natin yung folder. Punta tayo sa my properties, security. Click lang natin yung advanced. Then, change permissions. Uncheck lang natin yung include, inheritable, then click natin yung add. So, ayan. Magre-remove lang tayo ngayon. I-remove lang natin si everyone para hindi ma-access lahat ng user yung files ni user F. So, ayan. I-remove lang natin yan. Pati yung system, i-remove natin. Yung iiwan lang natin dyan is si administrator or si server. Kailangan natin i-add si user F para ma-access niya. So, ayan. I-add lang natin si user F. Click lang natin yung OK. So, ayan. I-add lang natin siya. Then, i-click lang natin yung allow all the permissions. Click natin yung OK. Then, apply. Click lang natin ulit si apply. Then, OK. So, ayan. Sina user F tsaka si administrator lang yung makaka-access sa files na yan. So, ayan. As you can see, may mga iba't ibang user sa BSIT4C. Try naman nating i-log in yung ibang user sa my client natin. For example, i-log in lang natin si user G. Diyan sa my client natin. So, ayan. I-log in lang natin si user G. Lagay lang natin yung password niya. Ayan, ilagay natin yung password niya para makalog in. Hintayin lang nating mag-log in si user G sa ating client. Hintayin lang natin kasi nagla-log in pa lang siya. So, ayan. Nagla-log in na si user G. So, ayan. Nakalog in na si user G sa ating client. Dito naman is, punta naman tayo dyan sa my computer niya. Computer ni user G. May makikita tayong BSIT4C files. Click lang natin yon. Dito naman is, gagawa tayo ng folder ni user G. For example, yung name niya is user G files. So, ayan, nakikita na ni server yung folder ni user G. Dito naman is, mag-a-apply naman tayo dito ng security and access control. Punta lang tayo dyan sa my properties, security. Click natin yung advanced. Then, change permissions. I-uncheck ulit natin yung include inheritable. Click add. I-remove natin si everyone. Then, i-remove ulit natin yung system. Pati yung administrator. Only the server. And user G yung makaka-access ng files niya. So, ayan. Hanapin lang natin si user G para ma-add natin sa my access. So, ayan, user G, i-add lang natin, okay.
So, click lang natin lahat yan. I-allow lang natin lahat. Then, click apply. Click natin yung okay. So, ayan. Naka-apply na tayo ng security sa my user G files. Tignan naman natin kung na-access ni user G yung files ni user F. So, ayan. Nakikita nyo naman dyan na hindi pwedeng i-access ni user G yung files ni user F. So, ayan. Dito naman sa my user G, click lang natin yan. Mag-add tayo ng text document. For example, tignan lang natin kung na-access ni server yung ginagawa ni client sa my files niya. For example. So, ayan. Na-open ni server, na-access ni server yung ginagawa ni client sa my folder niya. So, ayan guys. Ganyan kung paano i-set up ang folder mapping and file mapping and folder restrictions.